Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit nito." Ano ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas na may ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo may paanyaya po si Jesus. At ano ang paanyaya niya? Gusto mo sumunod sa akin? At bilang mga deboto ng pong Jesus Nazareno, nakakatiyak naman po ako na sasagot tayo ng, "Opo, Panginoon, susunod kami sa iyo." Ang paanyaya sa atin, sumunod ka sa akin. Sana ang itugon natin sa paanyaya niya ay, "Opo, tutugon po kami." Pero, pag nagnanais tayong tumugon kay Jesus, bilang kanyang deboto at nagmamahal ng mga anak niya, ay meron siyang inihiling sa atin. At anong inihiling sa atin ni Jesus? Nabasa po natin sa Ebanghelyo na para sumunod kay Jesus, ang unang-unang dapat gawin, limutin ang sarili. Ulitin ko ho, para sumunod kay Jesus ng buong puso, ang unang dapat gawin, limutin ang sarili. Dahil minsan, baka maging balakid natin sa pagsunod kay Jesus ay yung iniisip natin kung ano ang para sa akin. Ano makukuha ko? Ano mapapala ko? At pag iniisip natin, ay wala naman ako mapapala dyan, ayoko na. O susunod lang tayo kasi may makukuha tayo. Susunod ako kay Jesus kasi sinasagot niya yung panalangin ko. Paano pag hindi sinasagot ni Jesus yung panalangin mo? Iiwan mo na ba siya? Paano kung pinaghihintay ka ni Jesus? Manghihina ka na ba ng loob at tatalikod na sa Kanya? Sa iba ka nakakapit? Sa mga pampaswerte ka na ba kakapit? Iwan mo na si Jesus? Dahil ang tagal sumagot sa panalangin mo? Kung pititignan din po natin sa isang yugto ng Ebanghelyo, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao pagkatapos niyang pakainin ang 5,000. At tinanong ni Jesus sa mga tao, "Sumusunod ba kayo dahil sa salitang pinapahayag ko? O sumusunod kayo sa akin dahil pinakain ko kayo?" Ang paalala sa atin ni Jesus, limutin ang sarili. Hindi iniisip kung anong makukuha. Hindi iniisip kung ano to para sa akin. Pero hindi ba ang tunay na sumusunod at naglilingkod, iniisip kung ano ang maibibigay? Di ba?
Ang taong buong pusong sumusunod kay Jesus, hindi iniisip, ano to para sa akin? Pero para sa kanya, mas importante sa kanya, ano ang maiaalay ko? Ano ang maibibigay ko sa Panginoon? Sana ito yung una nating isipin. What can I give to Jesus? Ba? Anong pwede kong ibigay? Kaya nga, ang second step ng binilin sa atin ni Jesus, limutin ang sarili, pasanin ang iyong krus. Kadalasan ho sa atin, iniisip, pag sinabing pasanin ang krus, pasanin ang hirap. Kaya nga, di ba, minsan may mga tao na nanalangin, Panginoon, kung pwede lang, mabigat na yung krus na ito sa akin. Gusto ko nang bitawan ang aking krus. Ayoko na. I quit. Pero ang misyon ni Jesus kahit kailan. At kung titignan naman natin ang larawan ng mahal na pong Jesus Nazareno, bit-bit ang kanyang krus. Pagamat nakakatiyak ako sa kanyang daan patungong Kalbaryo, ay hirap na siya at nabibigatan. Pero hindi niya binitawan ang krus. Bakit di niya binitawan ang krus? Naisip niyo ba yun? Bakit kaya hindi binitawan ni Jesus ang krus? Ba't hindi niya nalang binitawan, nilaglag, nagpatuloy na lang sa paglalakbay niya? Ang krus ay ang daan niya ng pag-aalay ng sarili. Sana wag nating makita yung krus bilang larawan lamang ng pagpapakasakit, kamatayan at paghihirap. Pero makita din po sana natin na ang larawan ng krus ay ang daan ni Jesus ng pag-aalay ng buhay niya. Para kanino? Para sa atin. Ang krus ang naging daan para ng pag-aalay ni Jesus ng sarili niya para sa kaligtasan nating lahat. Kaya magandang tanong din, ano ba yung mga yugto ng buhay mo ngayon na iniimbitahan ka ni Jesus na pasanin mo ang krus na yan para mag-alay ng sarili para sa iba? Ano ang krus mo ngayon sa buhay kung saan iniimbitahan ka ni Jesus na nagmuntakbuhan yan? Pasanin mo at ialay ang sarili mo. At hindi ba, minsan, pagyayakapin natin ang krus, ito nagdadala din sa atin ng paglago sa ating buhay. Kung saan ka dinadala at iniimbitahan ng Diyos na ialay ang sarili, hindi ba doon natin nakikita ang kaganapan ng buhay natin? Kaya nga, di ba? Sabi ni Jesus, limutin ang sarili, pasanin ang iyong krus, at sumunod ka sa akin. Ang taong nag-aalay ng sarili niyang buhay, ang taong handang mag-alay at hindi iniisip kung ano ang makukuha, yun ang tunay na sumusunod kay Jesus. Diba? Kasi kung ang tao ay iniisip niya kung ano makukuha, may tawag tayo diyan, hidden agenda. Diba? Pag iniisip natin, ano makukuha ko, ano to para sa akin, may tawag tayo diyan, may maitim na balak. Pero, ang turo sa atin ni Jesus, limutin ang sarili, pasanin ang iyong krus. Ang krus ng pag-aalay, ang krus ng paghahandog. At sino man ang gagawa nito ay siyang tunay na sumusunod sa Kanya. Doon natin natutularan ang halimbawa ng mahal na pong Jesus Nazareno sa pag-aalay ng sarili. At kung gano'n ang ating gagawin, matatagpuan natin ang kaganapan ng buhay. Kaya buo ang isang tao na sumusunod kay Jesus. Buo ang isang tao na handang mag-alay katulad ng halimbawa ni Jesus.
Kaya ang imbitasyon sa atin ngayon bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, iniimbitahan niya tayo. Ang tanong, tutugon ba tayo sa imbitasyon niya? Hayaan po na magkaroon tayo ng sandaling panahon ng katahimikan. Ito po ang imbitasyon ng Panginoon sa atin. Anong isasagot mo sa Kanya ngayon? Amen.